Hi everyone, welcome back to my channel. Yan, 0204 Orenas Community at nagbabalik po tayo sa pagbigay ng reaction sa serye ng buhay ni Pedring. At ito nga po marami naman siyang sinungalingan na nilalabas nito sa social media at hindi tayo sasagot is manatili po yung kasinungalingan at mamayagpag, no? At marami pong baka may mamaniniwala sa kanya dahil baka galing po siya na talaga story maker. Ayan. At wala tayong masyadong sasabihin dito at hayaan po natin yung mga ebidensya na magpapakita ng katotohanan at kasi basta kung ano yung sinasabi ni Pedring sa bata natin to sa paraan ng paglalabas ng ebidensya galing mismo sa taong pinaka-legit at involved dito sa usaping sponsorship about sa kuno beneficiary niya na hindi naman siya gumagastos sa katotohanan, nagkaroon pa siya ng pera, di ba? Doon sa galing sa mga sponsor ng beneficiary na ito. Paano mo natatawag ng beneficiary may isang tao kung wala ka namang pera na yan nilabas sa bulsa mo? Diba po? Paano mo natawag na beneficiary mo yun? Wala ka naman ni piso nilabas sa bulsa mo. Galing lahat sa mga sponsor at katunayan po, sobra-sobra pa pong pera na binigyan ng sponsor at kumbaga, napunta pa sa iyo yung iba. Diba? At huwag mong sabihin na wala ka na pakinabang doon. Kaya stop calling her beneficiary. Beneficiary po yun ng sponsor at hindi mo beneficiary. Diba? At ito na nga po guys, hindi na po tayo magtatagal. At nalabas na po natin yung ebidensya sa serye ng kasinungalingan ni Tatang Pedring or niyang Tikulbam na ito. Sabi ko sa inyo guys, basta may sasagawa may kasinungalingan, dapat natin masalita para hindi po mamayagpag at talagang alam mo naman pag hindi mo yan ilalabas yung katotohanan at hayaan na lang na nanig yung kasinungalingan ay wala po talaga mangyayari at marami pong maniwala at mas scam po sa mga ganitong modus na mga tao dito sa social media. And ito po, ayan, bago po ang lahat, may love shoutout sa lahat mga solid Reyna, stay strong and siya po, be happy and po kayo mga lila, content lang pa ito. And syempre content na may katotohanan, di ba? At yun, may love shoutout sa lahat mga solid Reynas, solid sponsor at sa lahat ng mga sumusuporta sa aming channel, may love shoutout. At please support po rin namin May and ayan, may mga uploads po doon at may mga content doon Gerina, mga new update yun kasa mga about ngayon Gerina doon po mapapanood sa rin namin may official. Ayan, dito lang po no. I love you all and God bless us all. Lumamyen. Basta yung pagpunta namin ni Sir Pid sa may PGH, yung pagsama niya sa akin, bali nasa 5 bisis kasi una check up ay yung pagkuha ng blue card. Pangalawa, magpa-check up. Pangatlo, check up na naman hanggang na-schedule na ako ng opera. Yun na pang-apat na operahan na ako, pang-5, yun naman ang kinuha yung banda sa mata ko. Basta yun naibigay niya sa akin lahat, nasa 8K lang lahat yon. Tapos nung huli na nagsama na kami na pagkuha ng banda ng ng mata ko. Hindi na siya nagbigay ng pira ng pambili ng gamot kasi nga mahirap dito bilhan ng gamot dito sa lugar namin. Kaya doon lang sa PGS may mabilhan. Sinabihan ko siya na bilhan niya ako ng gamot. Sabi niya wala siya dalang pera. Kaya ang ginawa ko, ako na lang ang pira ko yung binili ko ng gamot. Tapos pagka October 4, natatanggalin na yung tahi sa mata ko. Nag-PM ako sa kanya. Sabi ko, Sir Ped, wala na akong pambili ng gamot at saka babalik ako sa 4. Sabi ko, matutulungan mo pa ba ako? Sabi niya, huwag kang mag-alala sa akin. Akong bahala sa'yo. Ngayon, pagka October 3, gin-chat ko na naman siya. Sabi ko, Sir Ped, bukas na nang punta ko ng PGH na ano ba, masasamahan mo ako na. Sabi pa naman siya akin na maggawaan mo na lang ng paraan kasi busy ako ngayon. Hindi naman ako nasamahan niya ako. Ang sa akin naman, bigyan niya ako ng panggastos, pamasahe, pabalik, pambili ng gamot. Yun lang naman ang sa akin. Pero wala na talaga. Kaya ginawaan ko na lang ng paraan. Basta yun lang lahat na ibigay niya sa akin, nasa 8K. Wala na talaga. Yun na binigay sa akin ni Ma'am EG. Ginastos ko lang dito yung pagpahinga ko na naoperahan na ako. Yun ang ginastos ko. Pinadala ko sa anak ko yung iba. Kasi mabuti nga may dinirektas Ma'am EG sa akin. Kaya may nadukot ako ng may 1 linggo nga lang ako nagpahinga eh.
Kasi nga, naubos na yung budget na yun na binigay sa akin ni Ma'am EJ. Kaya bumalik ako sa trabaho. Sabi pa nga ng kasamahan ko na dapat pahinga muna 2 linggo. Hindi ko, bumalik na lang ako. Kaya nga, kasi wala na akong panggastos, naubos na yung bigay ni Ma'am EJ. Yun lang lahat-lahat yun ang inano ni Sir Pin sa akin. Nasa 8K lang lahat. Imoy kung binisita, ikaw din subok na. Nangit doon silua, maang-amaan siya. Lupi ang mama mo, mampakada kayo. Tapno ako manyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko. Lulong Ate Claire ko lang kasi nga, kaya hindi kami nabibigay, lalo na si Ma'am Tessie, kahit siya nagsabi at tulungan. Dahil alam po namin na si Ma'am AG po, nagbibigay na po sa kanya. Sapat na po yun at wala naman ang gasto dyan sa PGH, kundi yung allowance lang, pamasahe at yung kunting gamot ng siguro. Kasi yung pang gamot po dyan is sa shelter po ng hospital dahil free po yun. At ayan, kasi may na-process naman po siya ng mga sa PhilHealth niya, kaya wala talaga siyang masyadong nagastos. At yung nga, sa side ko naman, kaya hindi pa ako nabigay, una pala na parang na po na hindi na kaya ng GC na matumulong pa siba dahil priority po sa Regina at kami po ng mga sponsor, may kanya-kanya po kaming tinutulungan aside po kay Reyna, lalo sa akin na may 3 po akong tinutulungan na matatandaan na hindi ko na binablog kasi ayaw ko ng poverty porn. Kasi kunting bigay mo lang, bakit mo bibidyoan, ganiba? At yun nga po, may kanya-kanya po kaming charity po dyan. Ayan. At sabi ko nga, si Ma'am AG, kaya sinunod niya kasi alam niya po na mabigat na po sa GC. At alam naman po natin na sapat na po yung pera. At yun na, gulat ako bakit nang susulisit pa siya. At nang kalaunan na nag-direct na nga si Ma'am AG doon kay Ma'am Salmuring kasi nga hindi na po, wala na po transparent. At na-video call namin yan si Edring, ayan na, si Edring na, yun nga sabi niya pa sa doon habang nagkakolo kami na yan, sabi niya yung beneficiary ko nga eh. Nag-direct na doon yung sponsor sa beneficiary ko. Sana ginaya ko na lang yung kalingap na bawal mag-direct yung sponsor sa beneficiary. So meaning to say, si Edring is naghahangad po ng makulimbad doon sa pera na sponsor. Kumbaga, kasi kung matino kang tao, adult naman po yung tinutulungan ng sponsor, bakit hindi mo doon ibigay lahat ng pera? Ibigay lahat, i-direct mo doon yung pera sa beneficiary, di ba? Marunong naman mag-budget at hindi naman po yun para sa'yo, kundi para sa kanya. Dapat ibigay mo lahat. At yung pagtulong mo, i-shoulder mo na yung pamasahe mo at allowance mo dahil sabi mo nga, tumutulong ka. Paano mo nasasabing tumutulong ka? Yung allowance mo at pamasahe, nandun na. Di ba?
at talagang yung mga sobrang pera ay kinuha mo pa, di ba? Ayun, i-clear ko lang no sa mga may mga malawak ng pag-unawa. Sana mag-guess nyo. Dahil kung video lang po talaga mahirap kasi hindi ko masasabi po yung lahat-lahat po ng mga magla-live po tayo mamaya at abangan nyo po. Ipag-away. Hindi ko pinangarap yan. Nung magkaroon ako ng YouTube channel, ang gusto ko, magkaroon ako ng maging charity vlogger. At napag-usapan natin yan. Maraming hindi nakakaalam nito. Ngayon, ibubulgar ko na ha. Makinig kayo sa akin. Si Ma'am Rowena, si Miss Yen at ako, nagkaroon kami ng meeting yan sa mismong bahay ni Reyna sa Talisay. Yung unang gabi ng pagkikita namin, ng pagkaka-banding-banding namin tatlo, ay may napag-usapan kami na kami hindi lang ako, kami ay magiging charity vlogger. Kami ay magcha-charity. Ang usapan namin doon, kapag nasa ayos na si Reyna, nabahaya na stable na siya, anong susunod natin project? Sabi nila sa akin. Tinanong nila ako, Sir Federico, ano bang maganda? Magcha-charity tayo eh. Para naman ang pangalan ni Reyna hindi mawala. Magcha-charity tayo under sa pangalan ni Reyna, na Reyna's Community. Yan. Tapos kung papaantay sa ilalim ni Reyna, yung gagamitin natin pangalan ni Reyna at magcha-charity kami. At ang naisip namin yan ay livelihood. Sabi nga ni Rowena, ano daw ba ang alam ko? Marunong daw ba akong, kasi mananahi ako, alam niya eh. Marunong daw ba ako manahi ng mga gown, mga pambabae? Sabi ko marunong. Ayun, ang plano namin, yun. Kasi alam ko may mga sponsors. Maraming sponsors. At yun ang sinasabi lang sinusulot ko. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo. Maintindihan nyo. Na, alam kong maraming sponsors. Kaya sabi ko tama-tama. Kasi may nag-sponsor sa akin eh. At yun nga sabi ng isang sponsor. Ang sabi ko, ma'am, gusto kong mag-charity. May kausap ako. Hindi ko lang sasabihin kung sino o ano kalagayan sa lugar namin. Sabi niya, sige, supportan kita. Yun, sabi ng sponsor. Yun, nangako sa akin ng support. Sponsor ng Reyna's Community. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Dahil tumutulong naman sa akin yun, nagbibigay naman sa akin yun. Nag-sponsor sa akin yun. Aminin ko na sa inyo may nag-sponsor sa akin. At close kami noon. PPM siya, PM kami. Minsan nagtatawagan kami. Close kami noon eh. At yan, nangako sa akin na, sabi, sige, maghanap ka dyan, nagtutulungan, kahit pabigas-bigas lang. Nagtanong pa nga sa akin kung magkano ba ang isang sakong bigas. Kasi nga, balak na mag-charity. Nung nabahaya na si Reyna, kaya wala akong kabalak-balak na makipaglaban sa kalihap. Wala akong plano na. Ang plano ko ay mag-charity vlogger. Papa Chi, shoutout po and good morning, Tate Pedring. Have a nice day watching and kamsaktan. Solid Edge supported is here to support your YT channel. Salamat Papa G. Antonio Sarmiento, God bless you and good morning from Bulyon, Palawan. Si Antonio Sarmiento. Nangako siya natutulong. Yun. Kaya ako, yun ang pangarap ko. Total may YouTube channel na ako. Yun ang pangarap ko. Hindi ko pangarap na maging reactor. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung nagre-reactor ako, sabi ko, ano ba ginagawa ko rito? Ano ba sabihin ko? Tinuturuan nila ako.
Hindi ko na sabihin sa inyo kung ano tinuro sa akin ng mga ano yan, mga Reynas community na yan. Sabi ko, ano ba to? Hindi ko alam kung ano gagawin ko rito. Hindi ko alam kung paano mag-end live. Nung nakapag-live na ako. Dahil pala ko talaga charity vlogger. At may mga sponsor na nangako sa akin. Yun nga, isang big time sponsor ng Reynas community ang nangako sa akin na suporta bilang charity vlogger. Nagkasira-sira na lang kami dahil nga sa napalautan na napalaot eh. Nagkaroon ng mga pangyayari sinasabi, mamumulekta na ako. Natural. Nagcha-charity ako eh. At alam mo ba ang unang charity ko? Mayroong isang hindi ko na babanggitin pangalan na. Mayroong isang supporters na nauna pa sa akin sa Reynas community. Pala comment yun, laging nakasuporta yun. Humingi sa akin ng tulong. Ito yung kakwento ko sa inyo. Humingi sa akin ng tulong. Sabi, Sir Federico Santos, baka pwede makahingi ng tulong sa inyo. Ako po ay mayroong katarata sa kanang mata. Sabagay nun, hindi naman niya sinabing kanang mata eh. Basta may katarata sa mata. Hindi ko nga alam na dalawa o isa eh. Sabi ko, sige, gawa natin ng paraan. Ako bahala. Yan. Tapos, kasama ako sa GC ng Reynas community. Ayun. Mga sponsor yun. Yung iba sponsor, yung iba hindi. Marites lang yung iba o miyembro lang. At yung mga ambagan yun. At yung isang sponsor na yun, na big time sponsor, na member din ng Reynas community, kasama ko rin yun. Pero lumabas. Kasi toxic daw ang ayaw niya sa GC. Sabi ko, ma'am, ba't kayo umalis sa GC ng Reynas community? Sabi niya, ayaw akong magulo. Naguguluhan daw siya. Wala naman siya sinabing toxic. Basta sabi niya, ayaw akong magulo. Ayaw ako ng magulo. Kaya lumabas siya. Pero nasa GC siya ng mga sponsor. Kasi maraming GC eh. May mga sponsor. Tatlo yun eh. Isang GC pangkalahatan, isang sponsors, at isang may exclusive pa. At kasali ako lahat sa tatlo na yun. Yung isang GC doon para sa mga para sa pera ng doon mo ipapasa yung pera mo bilang sponsor doon ka. At yun naman isa exclusive mo para sa mga para sa amin ng mga bigated, mga reactor, mga Good morning po sa inyo, Sir Federico. Nag-stop by lang po ako. Say hi. Nag-standby lang. Sabi ni Ma'am Miss Osi. Miss Osi, shoutout. Ngayon, nung gusto kong mag-charity, sabi niya, sige, suporta. At siya nga rin nagbigay sa akin ng cellphone. Itong cellphone na ginagamit ko, ito kasi dati, ito yung cellphone ng misis ko na ibinigay sa akin. Ito yung ginagamit ko pag-upload ng video. Dito ako gumawa ng channel. Tapos ito bigay niya, sabi niya kailangan, may nga nagre-request ka doon, sabi ng mga may mga followers kasi kailangan ni Sir Federico ng isa pang cellphone. Kasi para nga naman may ipapakita siya habang nagla-live siya, may ipapakita siya ng mga ebidensya, yung mga re-reaction niya, mga ipapakita niya. At yun, nagpadala siya ng pera sa akin. Nasa 12,000 yun. O 11,000 mahigit kasi pumapatak na $200 ang pinadala niya eh. Pag i-convert mo sa peso, 11,000 mahigit sila. Kaya naibili ko ng cellphone. Halagang 10,000 yung sumobra. Siyempre, akin ang bigay na sa akin. Pero nabili ko yung cellphone. Ngayon, sabi nyo, ano na abudol ko? Nagpadala sa akin, ibinili ko. At siya rin ang nagpadala sa akin ng pamasahe papunta Daet sa Talisay. Siya yung unang-unang nagbigay sa akin ng pera para magamit ko pagpunta sa Talisay, sa Daet. At siya din ang nagbibigay sa akin doon sa in-sponsor na sa beneficiary ko sa ipinagamot ko yung mata, yung katarata. Walang nagbigay sa akin ng hindi siya nagbigay sa akin ng para sa akin mismo. Nagbibigay siya sa akin. Una, nagbigay siya pamasahe. Pamasahe yung ginamit yun. Yung isa pa, nagbigay pa rin siya yun. Pamasahe ulit sa Daet. Pang hotel.
nung kami ay nung kami ay pumunta ng diet, umattend ng ng birthday party at saka blessing. Nagbigay din siya. Kaya bigay sa akin yun. Nagbibigay talaga yan. Bigay yun. At pag nagbigay siya sa akin, gagamitin yun. Binibigyan niya ako para gamitin. Halimbawa, tulad ng birthday party, house blessing, o nagbigay siya ng pamasahe, pang hotel, pamasahe. Binigay niya. At yun ay nagamit. Sabi niya, mag-hotel kami. Nag-hotel kami. Ginamit yung pera. At dun sa pagtulong naman, nung ako ay magkaroon ng beneficiary, dahil nga gusto ko nga maging charity vlogger, wala akong pangarap maging reactor. O wala akong planong lumaban sa Kalingap. Nung ako'y gumawa ng YouTube, hindi naman Kalingap ang kalaban ko nun eh. Ang kalaban ko nun si Pikwa, si Kunyang at saka si Asa. Kaya si Kuya Mil, kasali yan, 4 sila. Kami magkakalaban. Sabi ni Papa G, salamat naman po at nagising kayo sa maling gawain ng mga anti-Kalingap na yan. Alam kong may mabuti kayong puso at mabuting kalooban. Oo, totoo yun. Hindi paglaban sa Kalingap ang hangad ko nun. Ang hangad ko talaga ay maging charity vlogger. At yun ay napag-usapan namin ni Reyna, ni Michien, ni Ma'am Rowena at ako, nag-usap kami tatlo doon. Magcha-charity kami. Kaya umaasa ako na magcha-charity kami. Yan ang pangako nila sa akin. At yung sponsor na ako rin sa akin na susuporta sa akin bilang charity vlogger. Kahit pang bigas-bigas lang muna sa umpisa, di ba? Nagtanong nga sa akin, di ba? Tapos, sa pag-asa ko na ganun ang kahantungan namin, ganun ang kahantungan ko, nakisama ako. Kung ano yung laban nila, naging laban ko rin. At yun nga, yun ay history na. Nakipaglaban kami sa Kalingap. Sa pag-asa, bilang sa akin ay pakisama lang. Na kami ay magiging charity vlogger. Pero lumalaon, walang nangyayari. At kung saan na kami nakakarating hanggang sa dumahantong na nadidemanda na ako. Naging number 1 critics ako ng Kalingap dahil sa paglaban ko, pagtatanggol ko sa kanila. Yun ang naging laban ko sa Kalingap. Hindi ko sariling laban yun. Nakipaglaban ako para sa kanila bilang pakikisama kasi pangarap kong maging charity vlogger. At may nangako sa akin at doon ako magaling. Hindi ako magaling bilang reactor. Pero nagulat niya ako bakit nakarating ako sa ganitong sistema na naging reactor ako na naging trending pa nga, sabi nga ni Kapitano ni Nelson. Tumulong ako sa umpisa, walang vlog kasi ayaw ipa-vlog nung mga tumulong sa akin. Ilang sponsor yun? 3. Kita mo? Ang galing ko, no? Bago-bago ko pa lang. Naging charity vlogger kagad ako. At naipagamot ko yung mata, gumaling. Sa halagang halos 20,000 lang. Halos 20,000 lang ang pera. Pero nakapagpa-opera ako ng hindi naman katarata yung pugita. Mas malupit yata yung kaysa katarata. Kasi ang katarata, alam ko, laser lang yan. Tapos, siya may tahi eh. Ang galing nga, di ba? Mata na tahi. Buti hindi sumarado yung mata. Ewan ko kung anong opera ginawa doon. Ngayon, noong panahon na nagkakaroon ng gamutan, ito sabihin ko sa inyo, kukwentahin natin ang pera. Pengi nga ng ballpen at saka yung notebook doon. O kahit anong susulatan ko, pwede masulatan ng kukwentahin ko sa inyo ang pera, ha? Kung paano ako kagaling na isang charity vlogger. At nagawa ko yun. Sa tulong ng sponsor. At meron pa akong ibang natulungan pa. Nanawagan lang ako, ha? Isang panawagan ko lang. May tumugon. Si Tabing Jadula, kung natatandaan nyo.
pangalanan ko na siya. Kung saan humihingi ng tulong yan. Kung saan live nakakarating yan, humihingi ng tulong. Binigyan ko rin yan. Sarili kong pera. Kahit pa 200 lang. Marami nakakaalam niya na binibigyan ko sa live mismo. Sinasabi ko, o si Tabing, sabi ko sa miss ko, si Tabing, padala mo nga ng 200 para 3 sponsor ang nakipagtulungan sa akin dun sa pagpapagumot ko sa katarata. At yung isang sponsor na anonymous ay nagbigay ng 3,500. 3,500 ha. 3,500. Dito detalye ko, tandang-tanda ko yan. At yung isa naman na sponsor din, na anonymous din, ay galing sa Reyna's Best Team Ever. Kilala niya kung sino siya. Nagbigay siya sa akin ng 2,700. Yan. Talyado ha. At tapos, yung isang big time sponsor ng Reyna's Community na sinasabi kong nagbibigay sa akin ng pang-hotel, pamasahe, pinambili ko ng cellphone, yun ang big time. Hindi kasali sa GC kasi ayaw niya sa GC ng kalata. Kasali siya sa GC ng mga special, ganun. Yung mga special privilege sa amin, yung mga may special na katungkulan, kasama siya doon. At saka sa sponsor, sa GC ng sponsor, kasama siya. Ngayon, 2,700 plus 3,500 equals to 12, carry 1, 6,200. 6,200 ang galing dun sa dalawang sponsor. Yun namang big time sponsor na isa ay ang naibigay niya kabuuan ay $500. Kasi una nagbigay siya sa akin ng $100. Equivalent yun sa 5,000. Lagyan natin sa 5,600. Ang $100. Pagkatapos, para sa check-up yun, 5,600. Papaliwanag ko sa inyo detalyado ha, huwag kayong maboring. Merong isa, yung presidente ng Reyna's Community, presidente ha, siya ang promotor. Nasabi tulungan, magbibigay siya, pero walang binigay kahit 5 duling. Kung sino pa yung nag-utos sa tulungan, siya pa yung walang binigay kahit 5 duling. Ngayon, ikukwento ko ngayon. O, tapos, ito muna, kwentahin muna natin. Tapos, nagpadala pa siya ng panibagong $200. Papatakin ng 11,000. Nabutal ba? Ang naipadala sa akin ay 6,700. O, kwentahin natin ha. Ay, ano? $11,000 pala, 11,000. Yan. 5,600 plus 11,000 yung $100. Bali, 16,000. Yan. Bali, ang naipadala niya sa akin ay 16,500. 16,600. Yun, 16,000. 16,600 plus, ito yung transparency na hinihingi niyo sa akin na 16,600 plus 6,200 dun sa dalawang sponsor pa, 6,200. Ayun, dito malino ng kwento. 8, 2, carry 1. Ayun, malinaw ah. Ang hawak kong pera, ang nahawakan kong pera ay 22,800. Pagpalagyan natin 23,000, i-round up na natin. Ano yun natin? 23,000 ang hawak kong pera.